Yes po, ang mga tao po is nadadapa, natutumba. Minsan may mga kasalanan na tinatago, minsan may mga kahinaan, minsan may kayabangan. Hindi po ba? Maraming ganyan eh, hindi mawawala yung kayabangan. Pero ganun pa man, ang Panginoong Diyos, sabi nga sa isang kasulatan na, kung sino man sa inyo ang magmayabang, ang ipagmayabang niya po ay ang kanyang Panginoon na nasa kalangitan. Amen po ba? Mayroon nga po mga kabataan nagsabi, pinagyayabang nila yung kanilang mga magulang, yung kanilang ama, sabi ng isang bata. Alam nyo, yung tatay ko, ang galing mag-drive. Sabi ng isa, yung tatay ko, ang wapo. Yung isa nag-iisip, ano kaya sasabihin ko? Parang hindi niya kilala yung tatay niya. Sabi niya, yung tatay ko presidente, yung tatay ko may-ari ng gato, yung tatay ko may kotse. Tapos nung siya na, sabi niya, yung tatay ko may diabetes. Diba? Pinagmalaki niya yung tatay niya, pero hindi niya alam, dinaw niya rin yung tatay niya. Kaya dapat kilalanin natin yung tatay natin. Amen po ba? Hindi pwedeng pumasok ka sa paglilingkod ng Panginoon na ang alam mo lang is God is good. Amen? Yes, God is good all the time. Sasabihin ng isang kaaway, sige nga, kung God is good, bakit wala akong pagkain ngayon? Hindi, God is good. Sige nga, kung God is good, bakit may sakit yung asawa mo ngayon? Hindi, God is good pa rin. Sige nga, kung God is good, bakit nakaratay ka ngayon? Bakit? Kasi hindi niya kilala yung kanyang ama. Amen po ba? So tayo po bilang isang Kristiyano, bilang inampo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, bilang isang kanyang anak at ginuring na anak, tayo po ay tagapagmana din ng kaharian ng langit. Amen po ba? Kaya huwag kayong papayag na kayo naghihirap sa pananampalataya. Huwag kayong papayag na matutumba lang at hindi nyo na kayang itayo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung kayo lang, hindi talaga kaya. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, katulad ng misay kagabi, naiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, yung mga kabataan ito, hindi lang sila yung nangangailangan ng prayer. Maging kami man din pong mga leaders, mga pastors, kailangan po ng prayer. Nung time na namatay ang aking ama, sabi ko sa Panginoon, wala akong kamuhang-buhang, wala akong kamalay-malay. Sabi ko pa sa mga bata, hulaan niyo kung sino namatay. 4 years old po ako neto. Tapos yung iba sinabi yung tatay ko daw namatay. Yung pinapahulaan ko pa, parang proud pa ako na namatay yung aking ama. Pero nung time na nagkatrabaho ako, na-feel ko na nahihirapan ako. Na-feel ko na kahit anong pagsisikap ko, walang nangyayari sa... Hindi naman ako yung mayaman. Titigil na lang kaya ako sa pagtatrabaho. Hindi po ba? Na kahit anong gawin natin, hindi tayo yung mayaman. Pero nung time na na-realize ko, kailangan ko pala talaga ang tatay. Pero bakit ganun, Lord? Inalis mo yung tatay ko. Wala pa akong uwa. Pero bakit ganun, Lord? Inalis mo yung pastor namin. Na wala kaming kaalam-alam. Pero bakit ganun, Lord? May dumating man na pastor, aalisin ulit ng Panginoon. Kahit yung elder namin, yung pinaka-tinitignan namin sa pananampalataya sa Panginoon, inalis din ng Panginoon eh. Yung training ng Panginoon na ginagawa sa buhay ko, aalisin niya kung ano man yung nais niyang alisin para matuto ka pagabit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag tayong umasa sa isang tao lang. Dapat tayong matuto din. Hindi, kaya naman ni pastor, so siya na lang yung mag-gitara. Kaya naman ni brother, siya na lang mag-drums. Kaya naman ni sister, siya na lang mag-piano. Kaya mo rin yan. Bakit mayroon bang pinanganak na marunong mag-gitara? Isipin mo yun, baby, ang galing mag-gitara, no? Inborn yan. Inborn talent yan. May ganun mo ba? Di ba wala? Mayroon bang baby na pinanganak, tapos tumalo na, pumatong sa upuan, tapos nag-piano, ang galing. Inborn talent yan. Wala pong ganon. Lahat po is pinag-aaralan natin. Amen po ba? Kaya kung ikaw gusto mong matutong magpagamit sa Panginoon, pag-aralan mong gamitin ka ng Panginoon. Huwag ka mahiya. Dahil ang description ng Panginoon, wala pong nilagay na kahit minsan nahiya ang ating Diyos. At hindi yan yung pinapamana sa atin ng Panginoon. Sinisiraan tayo ng kaaway para tayo ay matumpa at para tayo ay matukso. Kaya sabi po sa Kawikaan chapter 24 verse 16,
Buksan po natin ang ating aklat sa Kawikaan 24 verse 16. So wag po kayo mag-alala sapagkat ang mensahe po natin ay sisikapin natin na mapaikli. Sino po dito ang gutom na? At ayaw niyo sumagot. Baka isisihin niyo, si pastor ayaw ko na makinig, ginutom kami. So ito po yung clue. Kapag sinabi na sa atin ng Panginoon, tumayo ka, kumain ka, at malayo pa ang iyong lalakbayin. Yan yung time na kakain na tayo, tatayo tayo, at kakain na tayo. Amen po ba? Ayaw niyo maniwala. Literal po yan. Patatayuin tayo ng Diyos mamaya para kumain. Amen po ba? So basahin natin sa Kawikaan chapter 24 verse 16. Sabi dito, sapagkat ang matuwid ay nabubuwan na makapito, 7 times. At bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwan sa kasakunaan. So pag sinabing makapito, ano po ibig sabihin yan? 7 times. Ibig sabihin yan, complete. Diba? Gumawa ang Panginoon in the 6 days, natapos niya lahat. Pagka 7 days, kumpleto na, nagpahinga siya. Hindi po ibig sabihin nung napagod ang Panginoon. Ibig sabihin, kumpleto na lahat. Kaya pag sinabing 7, kumpleto. Ibig sabihin, nabuwal man yung matuwid na kumpleto. Buwal na buwal siya, tumbak-tumba siya, ganun pa man, ang Panginoong Diyos po is ibabangon siyang muli. Pero ang taong masama, kapag nabuwal sa kasakunaan, ang hirap niyang bagunin. Amen po ba? Kaya magpasalamat ka. Bakit? Ang kabutihan, ang katuwiran, ang kabanalan na nanggagaling sa Panginoong Diyos is nasa sayo, nananahan, at yan po ang magpapabangon sa atin. Amen po ba? So, sino dito ang nasasadlak or nakatumba? Okay, Maya? Ako. Ayaw niyo pong maniwala? Yes, may mga pagsubok po na ang Panginoon lang ang nakakakita at nakakaano. Pero ganun pa man, ang Panginoong Diyos hindi kanya hahayaan at tumumba habang buhay. Kaya lagi ako nananalig sa Panginoon kasi meron kaming diling ng Panginoon at lagi niyang pinapatunayan sa akin. Every time na lumalayo ako sa gawain niya, lagi niyang pinapatunayan sa akin yung kapangyarihan niya. Alam niyo po, yung power of praise and worship, yung power ng music, grabe po yan. Ang isang malungkot, kaya niyang pasayawin. Ang isang masaya, kaya niyang paiyakin. Amen po ba? Yan ang power of music at ang gumawa po niyan ay ang ating Panginoon lang. At wala pong ibang tao ang nag-invento ng music. Even Satan ginamit siya before sa pag-worship sa Panginoon pero hindi siya nagtagumpay. Bakit? Meron siyang sariling karunungan. Meron siyang mapagmataas na puso. Ayaw niya magpasakop. Kaya salamat sa Panginoon. Bakit po? Yung mga kabataan na nakikita natin na yan, yung mga elders, yung mga even the pastors, nagpapasakop po yan sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga kabataan na to. Alam niyo po, kahit iba-iba yung ugali ng mga yan, kahit nagkakaroon yan sila ng mga, alam niyo yon, hindi pagkakasundoan, pero nakikita ko sa kanilang mga ugali na mayroon silang pagsunod, mayroon silang pagkukusa. Kaya yung mga yan is minahal ko talaga yan. Kasi kung hindi ko sila minahal, noon pa man, kung hindi ako binigyan ng pagmamahal sa kanila ng Panginoon, noon pa man, iniwan ko na sila. Amen po ba? Bakit ang Panginoong Diyos ang unang nagmahal sa atin? Amen. Kung sino ako, para kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay ko, ayawan ko. Sino ako para tanggihan ang nais ng Panginoon? Nasabihin yung mensahe niya sa tanghaling ito. Amen po ba? So may mga tao kasi nabubuhay sa nakaraan at may mga tao naman hindi pa nga natatapos yung araw, iniisip na nila yung bukas. Amen po ba? Hindi pa man natatapos yung praise and worship, iniisip na nila ano kayang pagkain. Hindi pa matatapos yung simba, yung gawain, saan kaya ako may tuloy kaya yung swimming namin mamaya? Di ba? Hindi pa matatapos yung simba, niisip nila, paano na lang yung pasok ko bukas? Alas 7 kami susunduin. Tapos ilang oras ang biyahe namin? 4 minutes and 6 hours. So pag uwi namin sa bahay, maliligo na lang, papasok na sa trabaho. Huwag mo munang isipin yung bukas, kapatid. Ang sabi sa Mateo 6, verse 34, ang sabi dito, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili.
sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So ito po yung nagustuhan ko. Kasi mayroon po akong napapanood dati na Kung Fu Panda. Alam niyo po yung Kung Fu Panda. Sino po nakapanood dito ng Kung Fu Panda? Napakaganda po ng Kung Fu Panda. Alam niyo po ba? Kasi hindi lang siya karate, mayroon din siyang mga knowledge na itinuturo. At saka napakaganda ng karunungan na ibinigay dun sa author na yun. Kasi kung sasabihin natin Kung Fu Panda, kasi gusto natin gayahin kasi nga bata, di ba? Gusto natin gayahin yung martial arts, pero hindi ko sila kayang gayahin. Ang kaya ko lang gayahin is yung nila yung boss, yung wacha, yun lang. Pero yung the rest na action, bahala kayo dyan. Pero ganun pa man, ang sabi doon, ang sabi ni yung turtle, ang sabi niya, yesterday is history. Tomorrow is mystery, hindi po misery mystery, and today is a gift. Bakit? That's why it's called present. Kaya pag tinawag ng Panginoon ang araw na to na present, kasi ngayon, at ang present po ay sinasabing gift. Ibig sabihin, yung araw na to na binigay sa atin ng Panginoon is binigay niya ito sa iyo ng libre regalo na dapat mong tanggapin. Kaya pasalamatan mo siya araw-araw ng iyong buhay. Huwag ka munang umiskip ng isang araw. Huwag ka munang umiskip ng isang segundo, isang minuto. Isipin mo na lang ang Panginoong Diyos nakalimot sa iyo ng siguro isang araw lang, sige isang araw lang, nakalimot ang Panginoon. Diba? Kunyari natulog siya, for example lang. Tapos pagising niya, uy, isang araw na pala. Tapos pagtingin niya sa'yo na nangingitim ka na kasi hindi ka na nakahinga. Amen po ba? Ganyan po kapag nakalimot ang Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi hindi po niya kayo nakakalimutan pakainin. Hindi po niya kayo nalilimutan palakasin. Hindi po niya kayo nalilimutan bigyan ng pagkakataon para bumangon muli sa mga pagsubok na nararanasan niyo ngayon. Bukod sa bukas na iniisip natin, minsan iniisip natin yung nakaraan. Naniniwala po ba kayo sa word na forgive and forget? Siguro lahat. Pero hindi lahat nakakapag-apply ng forgive and forget. Amen po ba? Sino po dito nakapag-apply ng forgive and forget? Hindi, pastor, masakit yung ginawa niya sa akin. Pinitik niya ako ng lastiko. Sabi niya may langaw, wala naman. Sinungaling, pastor. Diba? Simpleng bagay, hindi natin makalimutan. Yes, minsan nakakalimutan natin. Pero pagdating ng panahon, nakasalubong mo siya sa daan. Oy, ito yung nag-chismis sa akin. Sabi, may utang daw ako sa kanya. Naaalala pa rin natin. Pero ang isang tunay na Kristiyano, kapag sinabing forgive and forget, pinatawad mo na siya na kahit makita mo siyang muli, hindi mo na nararamdaman yung sakit, hindi mo na nararamdaman yung dati mong pagkainis, hindi mo na nararamdaman yung dati mong galit. Bakit po? Yung forgive and forget, ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos din po ang patuloy na nagbibigay para kalimutan mo yung mga bagay na nakaraan mo. Amen po ba? Bakit po? Sa buhay ni Brother Joseph, sa buhay po ni Joseph na anak ni Jacob, Joseph the Dreamer, naalala niyo po ba? Si Joseph the Dreamer po is pinagtangkaang patayin ng kanyang 11 brothers, 11 siblings. Pinagtangkaan siyang patayin, ganun pa man, naawa sa kanya yung panganay nilang kapatid. Sige, ihulog na lang natin sa balon para iligtas siya. Pagkatapos niya ihulog sa balon, pinagbilis siya. Remember pinagtangkaan siyang patayin, hinulog siya sa balon, binenta siya, tapos ibinenta ulit siya kay Potiphar, tapos pinagbintangan siya na lustful, tapos ikinulong siya, tapos kinalimutan siya ng mga panadero at saka ng tagapamahala ng alak. Kasi may usapan sila. Alam niyo po, sa buhay ni Joseph, sobrang dami niyang naranasan na sakit, sobrang dami niyang naranasan na pagsubok, sobrang dami niyang naranasan na dapat niyang ikasakit ng loob. Pero ganun pa man, si Joseph po is pinagpala ng Panginoon. Bakit? Nanatili po yung pananampalataya ni Joseph sa kabila ng pagsubok. Amen po ba? Kaya tayo po maging katulad ni Joseph, na kung ano man yung nangyari sa buhay niya noon, kinalimutan niya at siya po ay ginamit upang dumalo yung pagpapala sa kanya hanggang sa kanyang pamilya at hanggang sa buong angkan ng Israel.
Ibig sabihin, kung si Joseph na isang tao ginamit para pagpalain ang buong angkan ng Israel, maaaring ikaw ay gamitin para pagpalain ang buong angkan ng Pilipinas. Amen po ba? Sa panahon ngayon, sobra yung corruption. Sa gas, grabe. Konting alis mo, gastos. Diba? Konting bili mo, gastos. Pag wala ka ng gas, bili ka ng gasto. Diba? Sobrang mahal na ng gas. Grabe. Pero ganun pa man, nakita niyo ba nagbabaya ang Panginoon? Nagutom ba kayo? Hindi kayo ginutom ng Panginoon. Amen po ba? Kaya pasalamatan natin siya. Kaya kung ano man yung meron tayo nung nakaraan, kalimutan na po natin. Yes, hindi po madaling kalimutan. Pero ganun pa man ang Panginoong Diyos po. Kinalimutan niya yung kasalanan na ginawa sa kanya ng mga tao. Amen po ba? Na kahit anong mangyari sa buhay niya, nabuwal man siya, inalipusta man siya, tinuligsa man siya, pero ganun pa man, hindi siya nagpabaya. Bakit? Meron siyang misyon na patawarin lahat na nagkasala kahit ang inyong lingkod po ay pinatawan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Mateo, sabi nga sa Mateo, kung kayo man ay pinatawad ng inyong amang nasa langit, ganoon din magpatawad kayo. Kasi kung hindi kayo magpapatawad, ibig sabihin hindi rin kayo karapat dapat patawarin ng Panginoon. Amen po ba? Sino po dito may sama pa ng loob sa kanyang katabi? Hindi po natin masasabing may sama kayo ng loob sa inyong katabi kasi hindi nyo tatabihan yan. Amen po ba? Hindi, may putok yan, brother. Kaya hindi ko siya tatabihan. May ano yan siya, may lawa yan siya, brother, kaya hindi ko siya tatabihan. Ganun pa man, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, siya rin po ang ginawa mo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kasi tinuturuan niya tayo na kahit sino man yung katabi mo, na kahit sino man yung kasama mo, na kahit nagbigay man niya ng kasakitan sa iyo noon, tinuturuan tayo ng Panginoon na ituring mo siya na parang iyong sarili. Mahalin mo siya na parang iyong sariling katawan. Amen po ba? Kasi ang isang tao, nagpapaligo siya ng sarili niyang katawan. Ang isang tao, pinapakain niya yung kanyang katawan para hindi siya kutsain. Amen po ba? Kasi hindi natin nakakalimutan yon. May mga bagay na kinakalimutan natin, pero ganun pa man, hindi natin nakakalimutan na pakainin natin ang ating sarili. How much more ang ating Panginoon? Hindi siya nakalimot. Amen po ba? So, sino ditong gustong kalimutan ng Panginoon? Ayaw nyo? Yes, ayaw. Diba? Kaya dapat ngayon palang kalimutan nyo na yung mga bagay na dapat mong kalimutan. So imagine, yung asawa ko, pasan-pasan ko dito. Tapos saan man ako magpunta, dala-dala ko siya. Tingin nyo po, kaya ko? Di ba hindi? Siguro pagpasan pa lang, matutumba na ako eh. Bakit po? Kasi mabigat. Kaya sabi ng Panginoon, sa Matthew 11:28, lumapit kayong nabibigatan ng lubha. Sino nabibigatan dito? Lumapit kayo lahat ng nabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Minsan kailangan natin magpahinga. Kasi overheat na tayo. Sa sobrang init, pati ulo natin mainit. Yung tipong nasaging, ano ba yan? Away agad. Yung tipong ginindadan ka lang, galit ka na. Yung tipong tumaas ng isang kilay kasi nabura yung isa, galit ka na. Siguro galit sa akin si sister kasi ang taas ng isa niyang kilay, yun pala nabura yung isa. Huwag ganun, kapatid. Baka mamaya yung dahilan kung bakit siya naging ganon kasi may mga bagay kasi na hindi natin maintindihan. Di po ba? Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon kasi kahit hindi natin naiintindihan, pinapaintindi sa atin ng Panginoon. So dali-daliin na natin to, baka abutin tayo ng ano. So salamat sa Panginoon, tinuruan tayo ng Panginoon na huwag natin alalahanin ang ating bukas sapagkat sapat na ang ibinigay na araw sa atin ng Panginoon. Yung alalahanin na binigay sa atin ng Panginoon ngayon, yung mga pagsubok na binigay sa atin ng Panginoon ngayon at bukas, siya na ang bahala. Amen po ba? At yung nakalipas mo, tapos na yon.
History na yon. Huwag mo nang balikan. Teka lang ha. Ito yung sinulat ko nung January 5. Ito yung ginawa sa akin ni Brother Daniel. Tinarayan niya ako ng sobra. Hindi mo nakalimutan. Ito yung ginawa sa akin ni Sister. Hindi niya ako pinansin. Hindi niya ako kinamayan. Hindi na ako magsisimba. See the effect? Di ba? Kasi kahit maliit na bagay, napakalaki po ng epekto niyan. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, nakikita ka ng Panginoon at napakalaki po ng epekto niyan. So kung sino man po sa atin yung nais gamitin ng Panginoon, magpagamit lang tayo sa Panginoon. Huwag natin alalahanin kung ano man yung tatrabahuin natin bukas. Huwag na natin alalahanin kung ano man yung mga nakalipas. Alam niyo po, yung isang tao, kaya po siya nag-aalala kasi nasasaktan. Sino po dito nasasaktan? Hindi pinansin ni Gracia. Alam mo, ako yung nagda-drums kanina. Di ba ang galing ko? Tapos ni-replyan, oo nga eh. Sino yung, ano nga pala yung pangalan ng yung drum, yung nyo, yung pianist nyo? Aray ko. Ayaw ko na. Ang sakit. Yung alam mo yung mga bagay na yun, nasasaktan tayo. Kaya minsan, umaayaw tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang bibitaw. Huwag kang aayaw. Huwag kang magsasawa. Magpuri ka lang sa Panginoon. Ang nais ko nga is non-stop worship. Huwag na tayo kumain. Pwede po ba yun? Magpuri na lang tayo sa Panginoon. Kanina, umiinom ako doon sa labas. Ang sabi ko, sarap ba magpuri sa Panginoon? Napagod ka na kasi pawis na pawis siya. Sabi niya, nga po eh. Sabi ng isa, di, kulang pa po, Pastor. Yan ang pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Ganyan magpuri sa Panginoon na kahit pagod ka na, pili mo kulang pa rin yung ginawa mo sa Panginoon. Mag-worship pa rin ako. Kanina, nag-start kami ng awitan kanina. Yung awitan na nauuwi na sa worship. Yun yung masarap. Alam niyo po ba, pinapagaling ako ng Panginoon dahil sa worship. Umuwi kami ng Quezon, pagbalik namin, yung tiyan ko sobrang sakit, yung tipong hindi na makahinga, inabot ng acid, inabot ng amoeba, alam niyo, inabot ng dehydration. For just 2 weeks, yung 8 kilos na bawasan, yung balat ko, laylay na. Biruin niyo po, yung payat kong ito, nawala yung laman na yan. Laylay na yan, yung itsura ko laglag. Mukha na akong 50. Mukha na akong 60. Diba? Pero ganun pa man, pagkatapos nun, kasi 5 to 15 times po akong dumudumi. Maya-maya, sobrang sakit talaga. Yung hinang-hina na hindi na makatayo. Pero nung time na nagsimba ko, expected ko, maya-maya ako bababa ng simbahan kasi kailangan ko gumamit ng CR. Pero the moment na pumasok ako sa simbahan, hindi ko na naramdaman. Nagtutumi ako. Ano po ba? Salamat sa Panginoon. Hindi ko na nararamdaman yung sakit ng tiyan ko. Yung expectation ko, yung pag-iisip ko, yung pag-aalinlangan ko, pinawi ng Panginoon sa isang worship lang. Kaya huwag mo niyong mamaliitin yung pag-awit sa Panginoon. Huwag niyong mamaliitin yung pagtalon sa Panginoon. Huwag niyong mamaliitin yung pagsamba sa Panginoon. Huwag niyong mamaliitin yung oras na nila niyo sa Panginoon. Bakit po? Mayroon po yung kagalingan. Mayroon po yung solusyon na kahit anumang gawin ng kaaway sa inyo, mayroong protection dahil sa ating pagpupuri sa Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, purihin natin ang Panginoon. Atin po siyang palakpakan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po sa buhay ni Job, nasaktan din siya. Sino makakapagsabi ang buhay ni Job is matuwid? Amen po ba? Amen. Kung titignan natin, matuwid talaga ang buhay ni Job. Wala siyang ginawang kasalanan, sumusunod siya sa batas, lahat walang sinabi doon. Pero ganun pa man, sinugatan siya ng Panginoon. Inalaw ng Panginoon na masugatan siya, na mahirapan siya, na maghingalo siya, na mag-happy siya.
inalaw po yan ng Panginoon. Ang sabi po sa Job chapter 5 verses 17 to 18, sabi po dito, narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. So, ibig sabihin, ang sinasaway po ng Diyos is maginhawa ang buhay. Kaya huwag mong walang kabuluhan ang pasaway ng kapangyarihan o makapangyarihan sa lahat. Sa 18 po, sapagkat siya ang sumusugat at nagtatapan, siya sumusugat at pinapagaling ng kanyang mga kamay. Amen po ba? So ang isa pong may sakit, for example, may cancer. Kung uoperahan, kailangan po sugatan para maalis yung cancer. Ang isang may bukal, katulad ko po, para gumaling ako, kailangan kong sugatan. Kailangan akong sugatan ng doktor para gumaling, para alisin yung bukol sa aking pisngi. Bakit? Kasi kung hindi ako susugatan ng doktor, tuloy-tuloy ang pagbukol niya hanggang sa pumutok yung pisngi ko. So, ibig sabihin, kaya ka sinusugatan ng Panginoon. Bakit? Maaring ang Panginoon ay nag-oopera sa buhay mo. Maaring ang Panginoon ay kumikilos sa buhay mo para gumaling kung ano man yung mga cancer sa buhay mo ngayon, para alisin kung ano man yung mga masasamang espiritu na hinahayaan mo sa buhay mo, para alisin yung mga karakteristik na hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Kaya po nagpa-process po ang Panginoon ng pagsugat sa buhay mo, kaya ka nasasaktan para ikaw ay gumaling. Amen po ba? Kaya si Job, nung nasaktan siya, yes, sa mata ng mga tao matuwid siya, pero nung time na nagmalinis siya sa Panginoon, sinabi ni Elihu, pinarilay sa kanya ni Elihu na walang ibang dapat na matuwid at wala talaga kundi ang ating Panginoon lang. Kasi nagmalinis na si Job. Kasi hindi naman ako tumitingin sa mga babae ng malalaswa. Hindi ko naman ginagawa yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Pero bakit ganon? Nakikita ko yung mga masasama, nanganganak. Nakikita ko yung mga masasama, ang gaganda ng buhay nila. Pero ako, ganito yung buhay ko. Parang sinisi niya ang Panginoon. Pero pagkatapos pagsalita ni Elihu, pinahintulot ng Panginoon na mag-gets niya. Pero hindi pa rin niya nag-gets, kaya nagsalita ang Panginoon. Sa Job chapter 38 verse 1. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang nag-aalangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki, tanong ko'y sagutin. Ikaw ay magsabi, nasaan ka nung likhain ko ang mundo? Nasaan ka nung mga panahong itinayo ko yung poste? Hindi po nang miral ko poste ng mundo. Nasaan ka nung nagpapahangin ako? Nung nilikha ko yung mga bagay na yan? Sino ang gumagawa sa lahat? Sino ang nagpapagaling? Walang iba kundi ang ating Diyos lamang. Nung time na na-realize ni Job na nagmalinis siya sa Panginoon, doon siya nagpakababa. Nung time na nagpakababa siya, sa kanya nakamtan yung kagalingan, sa kanya nakamtan yung kalakasan, sa kanya nakamtan yung blessing na inaasam niya, na noong meron siya, naging times 2 at mas marami pa. Minsan kailangan lang natin tanggapin na ang buhay natin is hindi malinis sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan lamang natin tanggapin na walang ibang mabuti, walang ibang tama. Kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, walang silbi yung pagsisimba natin dito, yung pagtingin natin sa Panginoon. Kung wala siya sa puso natin, walang silbi, walang mag-ooperate, walang mag-oopera para linisin lahat ng mga badsets, at ang matitira is goods lamang para ikaw ay mabuhay at ang buhay na walang hanggan ay makamtan mo. Amen po ba? Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw man ay nasusugatan, nahihirapan, dumadanas ng pagsubok, nabubuwal, natutumba, mayroong paraan ang Panginoon para ikaw ay pagalingin. Healing na yan, kapatid. Blessing na yan, kapatid. Ano pang aalalahanin natin?
Yung bukas ba? Yung kahapon ba? Yung sakit ba? O yung threat? Bukas papatayin kita. Masakit po yun, pastor. Sabihin na papatayin ka? Amen po ba? Maaaring karamihan sa mga pastor natin dito na kapag nangaral sila, sasabihin, sige, pag pumunta ka dito, papatayin kita. Naranasan po yan ng maraming pastor. Maaaring marami dito mga pastor, naranasan nila yan. Amen po ba, pastor? Amen. Pero hindi sila sumuko. Pastor pa rin sila ngayon. Nangangaral pa rin sila ng salita ng Panginoon ngayon. Gumakapit pa rin sila sa salita ng Diyos ngayon. Bakit? Kasi kung susuko sila, yung buhay na inilaan nila sa Panginoon masasayang. Nagpagamit yung mga pastor na yan para tayo mailapit sa Panginoon. Yung buhay ni Job, binigyan siya ng sugat para gumaling. Ang buhay ni Elijah, katulad ng sinabi ni Pastor. Anong ginawa ni Elijah? Binuhay. Sa pamagitan niya, nabuhay yung anak ng isang balon. Sa pamagitan niya, yung last na hari na, hindi na upos. Sobrang daming himala ang nangyari sa buhay ni Prophet Elijah. Amen po ba? Even yung 450 na propeta ni Baal, plus yung 400 na propeta ni Asherah. So 850 na pastor, yes po, sobrang dami nito. At alam niyo po ba yung mga taong yan, pag nagkamali ka, gumalaban ka sa kanila, papatayin ka nila. Kaya nga yung alagad ni King Ahab, tinago niya yung mga propeta ng Diyos sa kuweba. Kinalahatin niya para kung sakaling matuntun man yung iba, makakatakas yung iba. So hindi siya natakot na kalabanin yung 850 na prophet na mga Diyos-Diyosan para ipakita yung himala, para ipagsabi kung sino talaga ang totoong Diyos na sinasamba ni Elijah. Nung time na bumuhos yung apoy, pinakita nila at pinagpapatay nila yung 850 prophet at walang nakatakas ni isa. Alam niyo, si King Ahab, sinabi niya sa kanyang misis na si Queen Jezebel, sabi niya, patayin nawa ako ng Panginoon ng aming mga Diyos kung sakaling hindi ko rin gawin sa buhay mo. Elijah, ang ginawa mo sa mga propetang ito. So ibig sabihin, nagbigay ng threat si Queen Jezebel, nagbigay ng threat si Queen Jezebel na kinabukasan, ganyang oras din, papatayin kita. Sinong nakaranas ng threat? Sa pagtatrabaho ko, nakaranas din ako ng threat eh. Sabi ng kausap ko, pupunta ko dyan sa kumpanya nyo, rarantratin ko kayo ng baril. Ano po yun siya? Amerikano. So sabi ko, wala po tayong magagawa, yun po talaga yung policy. Hindi po natin pwedeng labagin para lang masunod yung gusto nyo. Alam niyo po, ganun yung Panginoon eh. Yes, He was merciful, but He was also just. Kaya nga ang Panginoong Diyos is pumunta sa lupa, hindi para alisin yung mga batas, kundi para i-fulfill. Hindi po ba? Kasi kahit alisin naman yung mga batas na yan, matigas na yung ulo ng mga tao. Ganon pa rin, gagawa pa rin at gagawa ng hindi karapat-dapat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya na mismo yung gumawa ng batas para sa pamamagitan niya, ang lahat ng sumunod sa Kanya ay naitago ng Panginoon in Romans chapter 5. Ang lahat ng Colossians chapter 3, verse 3, ang lahat ng sumunod sa Panginoon ay tinago ng Panginoon upang kapag ang Panginoong Jesus as naihayag na, tayo din mga naitinago ng Panginoon is maihahayag din sa pagdating ng panahon na maihahayag si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Kaya huwag tayong matakot sa bukas. Huwag tayong matakot sa sakit. Huwag tayong matakot sa nakaraan. Matakot tayo sa Diyos. Nung time na natakot, si Prophet Elijah, nagtago siya, tumakbo siya sa ilang. Pumunta siya sa ilalim ng puno at nanalangin, Panginoon, kunin niyo na ang buhay ko. Pagod na ako. Hirap na ako. Minsan tumatawag tayo sa Panginoon, Lord, hirap na ako. Yung pala, kasi ang ulam mo kahapon, isda, mamaya isda, bukas isda, kaya hirap ka na rin.
Di ba ba? Pero si Prophet Elijah, yung buhay niya, yung na-stress siya, napagod siya. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa 1 Kings chapter 19, verses 6 to 7. Sabi po dito, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Sabi niya, kumain siya at uminom, pagkatapos ay nahiga siyang muli. Take note po. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siyang muli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya, bumangon siya, nagpakabusog siya para mapaglabanan niya yung mga susunod niyang haharapin. Minsan po, enough na yung encouragement. Di po ba? Enough na yung inspirational quote, inspirational message, yung disconnect to reconnect. Enough na po yun para tumayo tayo. Amen po ba? Ngayon connected na tayo sa Panginoon, anong gagawin natin? Nakahiga ka pa rin po ba? Hindi mo pa rin ba kayang tumayo? Connected ka na eh. Mayroon ka ng daanan, mayroon ka ng bridge, mayroon ka ng power na pag-charge para ma-full charge ka. Minsan hindi na enough yung inspirational quote. Minsan hindi na enough yung encouragement. Minsan kailangan mo na rin bumangon, kapatid, at kailangan mo na rin kumain. Kailangan mo na rin magpakalakas sa Panginoon. Bakit? Marami ka pang kakaining bigas, marami ka pang pagdadaan ng pagsubok sa buhay mo upang ikaw din ay gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa buhay namin napakaraming testimony na ibinigay ng Panginoon. Total massacre po ang ginawa sa pamilya namin. Basta total massacre, bakit? Nakikita ka, multo ka na lang ba? Totoo po yun. Total massacre ang ginawa ng kapitbahay namin, tago natin sa pangalang Kathleen. Ako po ay baby pa lang. Karga po ako ng aking ina. Tapos yung kapatid kong maliit, kapatid naman, ako pala yung maliit. Sorry. Yung kapatid ko na nasundan ko na babae, mga 3 years old pa lang siya. So ako months pa lang to, kasi 3 po yung agwat namin. So yung babae nyon is lagi lang nakadikit sa aking ina. Ako po is tulog. Yung tatay ko po is bagong pastor pa lang siya. Pero bago siya maging pastor, grabe din po yun. Ang tawag niya sa mga born again, buwang again. Pero ganun pa man, siya din po, dating tinatawag na buwang again ang mga born again, siya din po nagpakabaliw sa pagsunod sa Panginoon para papurihan ng Diyos. Amen po ba? Nung time na naging pastor siya, pinatay ng Diyos lahat ng kanyang mga manok in just one day. Yung mga pangsabong niya, lahat ng vision niya inalis ng Panginoon. Nung sumunod siya sa Panginoon, doon siya nakaranas ng mas mabigat na pagsubok. Pastor, hindi na pala ako susunod kasi mabigat pala yung pagsubok na yan. Asan yung pasasalamat ko sa Panginoon? Asan yung pagpapagamit ko sa Panginoon? Asan yung joy na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Manghihina ka na lang ba? O babangon ka? Kailangan mo bumangon, kapatid. So sa buhay namin, dahil sa inggitan ng lupa, nagkaroon ng hindi magandang pag-iisip. Nagpakalasin yung kapitbahay. Habang nananalangin yung aking ama, nakita niya sa bintana ang isang itak na napakatulis, kumislap dahil natamaan ng sinag ng liwanag. Pagtingin niya, umatras siya ng konti, dinaga, halos maputol yung kanyang braso. Ang ginawa niya, tumakbo siya, tumalon siya sa second floor. At yung kuya ko sumunod, tumalon din siya sa second floor. Ang sabi niya, nasaktan yung kuya ko, napilay, pero ganun pa man, humabol pa rin siya sa aking ama. Hindi alam ng aking ama na sumunod yung kuya ko.
Nagulat na lang siya, nakasunod yung kanyang anak. Nung time na hindi niya na alam ang gagawin, iniwan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, yung kanyang anak na babae, yung kanyang bunsong anak, iniwan niya. Hindi niya inisip. Hindi niya inisip kung ano yung mangyayari sa kanya bukas. Iniwan niya lahat. Bakit? Kasi kung binalikan niya yun, maaaring lahat kami po is namatay. So dumating yung pagkakataon, hinabol siya ng mga kaaway. Marami po sila. May mga dalang-dalang itak. Tapos nung hindi na nila nahabol, bumalik po sila sa bahay. May mga dala po silang sulo kasi hindi pa po uso yung ano nun. Ang uso pa lang is mga gasera pa lang. Hinanap nila kami. Ang aking ina is nagtago po sa ilalim ng hagdan. Kasi yung ano po, lagi pong may ano yun eh, may mataas. Tapos second floor may hagdan. Dito po sila sa ilalim nagtago kasama po ang karga-karga. Yung nanay ko po umiiyak, sabi niya, binubulangan niya ako, "Huwag kang maingay, Joe. Huwag kang iiyak." Kasi kung umiyak po ako noon, panigurado patay po kami tatlo. Nasabi ng aking kapatid, "Ma, nakita ko sila may mga sungay." Hindi na yun yung mga taong yun. Kaya ang paglalasing po is napakadelikado ayon po sa kawikaan. Ang paglalasing po is hindi maganda sa isipan. Ayon po sa scientifically basis po, ang alak po is pumapatay ng kaluluwa. Bakit yung isang mahiyain nag-aamok? Yung isang hindi nakakapagsalita kasi hindi naman siya ganon, bakit naghahamon ng away, naghahamon ng suntukan? Yun po yung espiritu ng alak. Kaya wag po tayong papatay sa alak. Wag po tayong papatalo sa alak. Kasi yung katawan natin, minsan binibigay natin. Kapag tinamaan ng alak, maraming ganyan kapatid. Kaya napakahirap maging sunod-sunuran sa alak. Yun yung nangyari sa kanila. Nung time na hinahanap kami, hindi po nila kami nahanap. Bakit? Sabi sa Psalms 91, "Protektahan tayo ng Panginoon." Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. Nung time na yun, protektahan po kami ng aming Panginoong Diyos. Nagtago ang aking ina sa sagingan. Kahit umuulan, umaambon, umiiyak, natatakot, ganun pa man, pinulang ng Panginoong Diyos ang mga kaaway para ni isa man sa amin is walang buhay. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Bakit? Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko mararanasan yung testing na nangyayari sa buhay ko. Kung hindi dahil sa Kanya, wala akong testimony sa buhay ko. Kung hindi dahil sa Kanya, wala akong maipagmamalaking Diyos sa buhay ko. Kung hindi dahil sa Kanya, wala akong pagmamahal na meron siya na binigay sa akin at ganun din na ibinibigay ko sa lahat ng taong naisunod sa Panginoon, maging sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Lahat po ng tao is mahal ng Panginoon pero hindi niya mahal ang kasalanan. Amen po ba? Kasi ang Panginoong Diyos hindi siya konsentidor. Just siya. Pero merciful din siya. Ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Ayaw niyang manatili ka sa lugmok. Ayaw niyang disconnected ka pa rin. Gusto niya connected ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay na ituon natin ang ating pag-iisip, na ang ating mga mata is ituon natin sa ating Panginoon. At sa Kanya lamang, wala nang iba. Walang ibang pangalan, walang ibang picture, walang ibang mga bagay na inanyuan dyan, na inilagay tayo para ang tingnan natin is ang Panginoong Yesus lamang at wala nang iba. Kaya lahat ng papuri po is para sa Kanya. Ngayon, kung meron pa po kayong pag-aalinlangan, nahihirapan ka pa, hindi ka pa nakakalimot, nag-aalala ka pa, nasasaktan ka pa, ayaw mo pang bumangon, naghahilata ka pa, nasasadla ka pa sa kasalanan, ganun pa man ang Panginoong Diyos, gusto niyang bumangon ka at hindi ka na mabuwan. Huwag kang padadaig kapatid sa bulong ng kaaway. Hilingin natin sa Panginoon na ang lahat ng mga bagay na hindi natin kaya, siya ang gumawa. Kaya ang sabi niya, lumapit kayong lahat ng nabibigat ang lupa. Lumapit po tayo sa Panginoon at atin pong itaas.
Sa Kanya lahat ng papuri. Tayo pong lahat ay tumayo. Kailangan nating tumayo